Check, check. Check. Meron ba? Meron. Magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Amen. Welcome po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay magsitayo at narito po ang ating mga kapatid upang pangunahan po tayo sa masiglang awitan. Amen. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. I hope all of us are ready. At before we proceed, sa ating pong unang awitin, tayo muna ay magkamayan. Just prepare our hearts and be glad with your best minds and just shake hands to your brethren. At para po tayo magalak na nandito ang bawat isa ngayong hapon sa bahay sambahan. Amen. Awitin natin, God's wonderful people. Umikot po tayo, just shake hands together. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Oh, what joy! Oh, what joy is love affords when we meet in one accord, and we lift our hearts in praise unto the Lord. Oh, amen. There's no place Magandang hapon I'd din po sa rather ating mga be viewers with online. the Magandang hapon ones po sa inyo who've been lahat. set free. I'm so glad I'm in God's great big family. I Amen. love the thrill. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Amen. Amen. Let's sing this song. Praise Him. Praise Him. Amen. Our God is deserved to praise in our lives. Let's sing this song. Praise Him. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, oh, earth is wonderful, oh, proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Strength And honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful songs. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound these praises, Jesus who bore our sorrows, love and bounded, wonderful, deep and strong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him,
ever in joyful song. Amen. Verse and song, leaning on the everlasting arms. Sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting Another verse arms. now. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. All the ladies now. Wow. Amen. Just keep leaning on. Oh, how bright the path. All together now. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting All the men. arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning amen. on the everlasting arms. Good man. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting All together, chorus. arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Amen. Just keep trusting, my Lord. Alam niyo po ba ang sekreto bakit po tayo nagtatagumpay sa ating buhay Krisyano? Dahil mayroong Diyos na tapat. Kaya mga kapatid, manatili tayo magtapat na nagtitiwala sa Kanya. Kaya ang ating tiwala at pananampalataya, isalig lang natin sa ating Panginoon. Awitin natin ito. Sing, I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gives us song. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. That's our faithful God is. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. I just keep trusting my Lord. Wow, on the narrow way. Just keep trusting the Lord. I just keep trusting Wow, my sing it, Lord folks. as He leads each day. Though the road is weary at times, and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. He's a faithful God. He's a faithful God. He's a faithful God. Such a faithful God. Such a faithful God. He's always Wow. there. Walking by my side, though the road is weary at times, and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. Wow, amen. For our last song, ito po talaga napakaganda makita sa atin. Kaya sabi ng Panginoon,
Kung ako ba ay babalik sa mundong ito, makakasumpong pa ba ako ng pananampalataya? Kaya mga Kristiyano, we need to stand in our faith. Kaya mas maganda po tayo ay makitang tapat sa harap ng Panginoon. Let's sing the song, Find Us Faithful. We're pilgrims on the journey of the narrow road. And those who've gone before us light the way. Cheering on the faithful, encouraging the weary. Their lives are searing testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us live to those behind us. The heritage of faithfulness passed on through godly lives. Oh, may all who've come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who've come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sit through all we've left behind. With the clues that they discover and the memories they uncover, will come the light that leads them to the road we each must follow. Another verse now. Oh, may all who've come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who've come behind us find us faithful. Uwitin natin muli ang chorus. Oh, may all who've come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who've come behind us find us faithful. Wow, amen. Praise the Lord. Amen. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataon na kami yung binalik sa bahay-sambahan ngayong hapon na ito, Panginoon. Salamat po sa mensahe kayo ng umaga. Nawa po ay ito po ay hindi namin makalimutan, Panginoon, at ito po ay ma-apply namin sa aming buhay at nilapit din namin ang hapon na ito, Panginoon, ang panambahan, ang mga ngaral, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hubugin mo po kami, makita mo kaming tapat, Panginoon, sa iyo. At nawa ay maitaas namin ang iyong pangalan, Panginoon, at makita mo kaming karapat-dapat, Panginoon, sa mga pagpapala. Ang lahat nito ay aming pong dalangin sa matawi sa pangalan ni Jesus. Amen. At manatili po tayong nakatayo at ating pong tawagin ang ating pong mga kapatid para po pangunahan tayo sa Bible reading.
Magandang hapon po sa ating lahat. At muli po tayong dadako sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa Book of Judges, chapter 19, verses 1 to 30. Babasahin po natin ang salitan at sa uling talata po, sabay-sabay tayong lahat. At nangyari ng mga araw na iyon, nang walang hari sa Israel, na may isang Levita na nakikipamayan sa malayong dako ng lupaing maburol ng Ephraim, na kumuha ng babae mula sa Bethlehem, Juda. At ang ay nagpatutot at iniwan siya na napa sa bahay ng kanyang ama sa Bethlehem, Juda, at dumuon sa loob ng 4 na buwan. At ang kanyang asawa ay yumaon at sumunod sa kaniya upang makiusap na maigi sa kanya. Naibalik siya nakasama ang kanyang bataan at 2 magkatuwang na asno at ipinasok siya ng babae sa bahay ng kanyang ama. At nang makita siya ng ama ng babae, ay galak na sinalubong siya. At pinigil siya ng kanyang biyanan, ng ama ng babae, at siya ay tumahang kasama niya na 3 araw. Sa gayoy sila'y nagkainan at nag-inuman at tumuloy roon. At nangyari ng ika-4 na araw na sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan at siya'y bumangon upang yumaon. At sinabi ng ama ng babae sa kanyang manugang, palakasin mo muna ang iyong puso ng isang subong tinapay at pagkatapos ay pagpatuloy ninyo ang inyong lakad. Sa gayoy naupo sila at kumain at uminom silang 2. At sinabi ng ama ng babae sa lalaki, isinasamo ko sa iyo na magsaya ka at magpahinga sa buong gabi at matuwa ang iyong puso. At ang lalaki ay bumangon upang umalis, ngunit pinilit siya ng kanyang biyanan at siya'y tumigil uli roon. At siya'y bumangong maaga sa kinaumagahan ng ikalimang araw upang yumaon. At sinabi ng ama ng babae, isinasamo ko sa iyong palakasin mo muna ang iyong puso at maghintay ka hanggang sa kumulimlim ang araw at sila'y kumain, silang 2. At nang tumindig ang lalaki upang yumaon, siya at ang kanyang babae at ang kanyang bataan ay sinabi ng kanyang biyanan na ama ng kanyang babae sa kanya, narito, ngayon ang araw ay gumagabi na. Isinasamo ko sa inyo magpahinga sa buong gabi, narito ang araw ay nanananaw. Tumigil dito upang ang iyong puso ay sumaya at bukas ay yumaan kayong maaga sa inyong paglakad upang makauwi na. Ngunit hindi na inibig ng lalaki na magpahinga roon ng gabing yaon, kundi siya ay tumindig at yumaon at tinapat ang Jebus na siyang Jerusalem. At may dala siyang 2 magkatuwang na asno na gayak. Ang kanyang babae ay kasama rin niya. Nang sila'y nasa tabi na ng Jebus, ang araw ay nanananaw at sinabi ng bataan sa kanyang Panginoon, isinasamo ko sa iyo na halina at tayo lumiko sa bayang ito ng mga Jebuseo at tumigil dito. At sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, hindi tayo liliko sa bayan ng iba, na hindi sa mga anak ni Israel, kundi dadaan tayo sa Gabaa. At sinabi niya sa kanyang alipin, halina at tayo'y lumapit sa isa't isa sa mga dakong ito at tayo'y titigil sa Gabaa o sa Rama. Sa gayoy nagdaan sila at nagpatuloy ng kanilang paglakad at nilubugan sila ng araw sa malapit sa Gabaa na nakuukol sa Benjamin. At sila'y lumiko roon upang pumasok na tumigil sa Gabaa at sila'y pumasok at naupo sila sa lansangan ng bayan sapagkat walang taong nagpatuloy sa kanila. At narito, may umuwing isang matandang lalaki na galing sa kanyang paggawa sa bukid sa paglubog ng araw. Ang lalaki nga'y tagalupaing maburol ng Ephraim at nakikipamayan sa Gabaa. Ngunit ang mga tao sa dakong yaon ay mga Benhamita. At tumigil niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang naglalakbay sa lansangan ng bayan at sinabi ng matandang lalaki, saan ka paroroon at saan ka manggaling? At sinabi niya sa kanya, kami ay nagdadaang mula sa Bethlehem, Juda, na patungo sa malayong dako ng lupaing maburol ng Ephraim. Taga roon ako at ako'y naparoon sa Benjamin, Juda,
at ako'y pasa sa bahay ng Panginoon, at walang taong magpatuloy sa akin. Gayunman ay may dayami at damo para sa aming mga asno, at may tinapay at alak naman para sa akin. At sa iyong lingkod na babae, at sa batang kasama ng iyong mga lingkod, walang kakulangang anumang bagay. At sinabi ng matandang lalaki, kapayapaan nawa ang sumainyo. Sa anumang paraay, pabayaan mo sa akin ang lahat ng iyong mga kailangan, at huwag ka lamang tumigil sa lansangan. Sa gayoy, kanyang ipinasok sa kanyang bahay at binigyan ng pagkain ang mga asno at sila'y naghugas ng kanilang mga paa at nagkainan at nag-inuman. Nang nangatutuwa na ang kanilang mga puso, narito, ang mga lalaki sa bayan na ilang hamak na tao ay kinubkub ang bahay sa palibot na hinahampas ang pintuan at sila'y nagsalita sa may-ari ng bahay sa matanda na sinasabi, ilabas mo ang lalaki na pumasok sa iyong bahay upang makilala namin siya. At lumabas sa kanila ang lalaki, ang may-ari ng bahay, at sinabi sa kanila, huwag, mga kapatid ko, sinasamo ko sa inyong huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan, yamang ang lalaking ito'y pumasok sa aking bahay, ay huwag ninyong gawin ang kaululang ito. Narito, nandito ang aking anak na dalaga at ang kanyang babae. Akin silang ilalabas ngayon at pangayupapain ninyo sila at gawin ninyo sa kanila ang magalingin ninyo sa kanila. Ngunit sa lalaking ito ay huwag kayong gumawa ng anumang masama. Ngunit hindi siya dininig ng mga lalaki, sa gayoy hinawakan ng lalaki ang kanyang babae at inilabas sa kanila at sinipingan nila siya at hinalay buong gabi hanggang sa kinaumagahan. At nang magbukang liwayway, ay pinayaon nila siya. Nang magkagayoy dumating ang babae, pagbubukang liwayway, at nabuwal sa pintuan ng bahay ng lalaki na kinaroroonan ng kanyang Panginoon hanggang sa lumiwanag. At bumangon ang kanyang Panginoon ng kinaumagahan at ibinuka sa mga pinto ng bahay at lumabas na nagpapatuloy ng kanyang lakad at narito ang babae na kanyang kinasama ay nakabuwal sa pintuan ng bahay na ang kanyang mga kamay ay nasa tayuan. At sinabi niya sa kanya, bumangon ka at tayo na. Ngunit walang sumagot. Nang magkagayoy kanyang isinakay sa asno at ang lalaki ay bumangon at napasa kanyang dako. At nang siya'y pumasok sa kanyang bahay, ay kumuha siya ng isang sundang at itinaga sa kaniyang babae at pinagputol-putol siya ayon sa kanyang buto ng 12 putol at ipinadala siya sa lahat ng hangganan ng Israel. Sabay-sabay po tayong lahat. At nangyari na lahat ng nakakita ay nagsabi, walang ganitong gawang ginawa o nakita man mula sa araw na umahon ang mga anak ng Israel na mula sa lupain ng Ehipto hanggang sa araw na ito. Kayo'y magdili-dili, pumayo at magsalita. Maraming salamat po muli sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat.
these things we call our own. From the mighty to the small, the glory in them all is God's and God's alone. God and God alone reveals the truth of all we call unknown, and all the best and worst of men won't change the Master's plan. It's God's and God's alone. God and God alone is free to take the universe's throne. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God alone. God and God alone will be the joy of our eternal. He will be your one desire. Our hearts will never tire of God and God alone. God and God alone is meant to take the universe's throne. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God alone. God and God alone is meant to take the universe's throne. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God alone. Amen. Atin pong ihanda ang ating puso't isipan para po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay magsitayo. At atin pong tawagin ang ating pong mga ngaral ngayong hapon na ito, Pastor Ernie. Purihin ng Panginoon at salamat po sa patuloy na pagkakataon na makapagbahagi po ng salita ng Diyos. At salamat po sa fellowship kanina sa lunch, At salamat po sa inyong mainit na pagtanggap. At salamat po sa tiwala at lalo na po sa inyong katapatan sa gawain. At nakakatuwa yung pong dami kayo ng umaga, parang ganun din po ngayon ng hapon, purihin ng Diyos. At salamat po sa panguna po ni Pastor Conway at sa panalangin at tiwala, At sa oras na ito, tayo dadako muli sa mensahe ng salita ng Diyos. Ang panalangin ko ay gamitin pa rin po ako ng Panginoon. Maaring physically tayo ay nanghihina pa, but yung ating spirit ay masaya at natutuwa
na makita na mayroong ganitong gawain sa lugar na ito at nasa gawain po tayo ng Diyos. Amen? Ano ho, yung joy po natin ay yung sa gawain po ng Panginoon. Wala nung hihigit pa sa kalagayan na tayo po ay nasa gawain ng Diyos. Ano po? Tayo po yung magbuklat ng ating mga Biblia sa Philippians chapter 2. Verse 1 to 11. I think sa iba po ay very familiar verses po yan. At yung title po natin ay The Life of Christ. Ito yung text na ito yung naalala kong ginamit ni Pastor Conway nung siya po ay isang beses kong marinig sa doon kina Pastor Rusty Ocampo, nag-preach po siya. Ako noon ay babago pa lang din mananampalataya ay narinig ko po yung message. At ito po yung naalala ko na text na ginamit. Ano ho? By the grace of God, yung kung kanina ay nakita natin the life of Joseph and now is the life of Christ. Amen? Basahin po natin ang medyo yung salamin ko kasi parang medyo malabo na kaya minsan nahihirapan ako tumingin. Meron pala dito eh. Pwede pala ako dyan tumingin. Ano ho? Amen. At talagang yung paglabo ng mata, ano ho, yung sinasabi ng remember now thy creators in the day of thy youth, while the evil days come not. No? Pag nagkakaedad na, ako po, ay marami na pang konti-unting pagbabago. Okay, verse number 1, kaya po sa 2, and then altogether verse 11. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies. Verse 3, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let's esteem other better than themselves. Verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Christ Jesus. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Nine. Wherefore God also had highly exalted him, and given him a name which is above every name. 10. Altogether, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Tayo po yung manalangin. Our gracious Heavenly Father, once again, Lord, pakipagpala po ng inyong mga salita na kung paano sa awitin ng choir, God's Word changes lives. Napatuloy nyo kaming baguhin, hubugin, at maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Gabayan nyo kami, Holy Spirit, kay po muli ang manguna at ang pangalan ng Panginoong Jesus ang mataas sa aming mga buhay at kay po magpala, Panginoon, sa oras na ito at magbigay ng spiritual na pagpapala sa bawat isa. Pagpalain nyo, Lord, ang inyong gawain at gamitin lang pong muling instrumento ang inyong lingkod at kayong patuloy po na manguna at maluwalhati. At inakin namin tagumpay, ito pong aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, pwede na pong umupo. At biyaya ng Panginoon na andito po yung mensahe ng salita ng Diyos. Hindi ko pa rin kaanong kabisado alam kung paano ko i-deliver at paano sabihin yung mensahe ng salita ng Diyos, but by the grace of God. Ano ho? At dito makikita ho natin yung Book of Philippians ay ito yung prison letter or epistle
na sinulat ni Apostle Paul, siya po ay nakakulong. Amen? Pero dito makikita ho natin na sa buhay ng isang lingkod ng Diyos, siya po ay nasa kulungan dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Siya po ay nasa ganung kalagayan, pero ang kanyang buhay na makikita ho natin na kanya pong patuloy na itinuturo at ina-encourage sa mga mananampalataya ay mag-focus sa Panginoong Jesucristo. Dito po ay may problema sa chapter 2 na ito, sa Book of Philippians, mayroong problema diyan. Pero alam po, ang sabi po ng sulat ni Apostle Paul ay yung pagkakaroon ng kaisipan ng katulad kay Kristo. Amen? At ang isang magandang makita sa bawat mananampalataya ay yung Christ-likeness. Ano ho? Christ-likeness. Kaya dito po ay makikita ho natin yung bawat verses na meron po sa bawat chapter na kung saan ay ipino-point ni Apostle Paul ang mga mananampalataya, walang iba kundi sa Panginoong Jesucristo. Amen? Alam nyo, ang tunay na gawain na talaga masasabi natin sa Panginoon na ang ating pong paglilingkod, ang mga tao ay tinuturo natin sa Diyos. Amen? Sa Panginoong Jesucristo, maging ganun po sa pangangaral ng Ebanghelyo na ang kaligtasan ay nasa Panginoon. Amen? Wala sa relihiyon, wala sa mabuting gawa, at wala sa anumang bagay pa na meron at darating. Ang kaligtasan ay nasa Panginoong Jesucristo. Sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, nung sinabi niyang it is finished, absolutely it is finished. Wala kang pwedeng idagdag at wala kang pwedeng ibawas. Tapos na. Ang kaligtasan, ang laban natin bilang mananampalataya ay matagal nang tinapos at pinagtagumpayan ng Panginoon. Once na ikailigtas na, wow, hindi ka talunan. Kailanman ay hindi magiging tagumpay at successful ang isang tao na nasa impyerno. Hindi. Kahit anumang bagay na pwedeng niyang nakamit, na-acquire sa mundong ito, ang isang taong nasa impyerno ay bigo. Pero ang isang taong nasa langit at palangit, siya po'y hindi bigo sapagkat siya'y nasa langit. Amen? Kaya sa buhay na ito, ano man ang ating kalagayan, walang dahilan para kayo magmukmok at ma-discourage sa paglilingkod sa Panginoon, tuloy lang. Amen? Sabi ng awitin, our labor is not in vain in the Lord. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Kaya nga po yung pagpapagal nyo po sa gawain ng Panginoon, maaari yung iba po ay nami-misunderstood, yung sa iba po ay para bang tingin ni nonsense, na hindi po naunawaan, but your labor is not in vain. Sabi po ng Bible, ang Diyos po ay hindi nakakalimot. And then yung po yung makikita ho natin dito, yung chapter 1 verse 21, familiar verse, sabi po doon ng some verse, Philippians 1:21, ang sabi po dito sa verse 21, 20:21, according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be my life or death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Kaya Apostle Paul, yung buhay ng Panginoon Jesucristo, ay para sa kanya ay si Kristo, siya yung purpose ng kanyang buhay. Amen? At totoo naman po yun. Sa isang mananampalataya, Christ, the Lord Jesus Christ, is the purpose of our life. Sana makita natin na ang purpose ng buhay natin ay gamitin tayo ng Panginoon. Kung paano tayo tinubos, iniligtas, at tayo po ay binago at pinigyan ng kaligtasan, ang buhay natin ay hayaan nating gamitin ng Panginoon at maging lingkod at servant, slave ng Panginoon. Amen?
merong isang kwento na yung isang slave sa Bible kasi sa unang panahon, pag sinabing slave, wala kang karapatan, talagang kung anong gawin sa iyo ng iyong servant, master. At dito makikita ho natin na yung merong isang slave na siya ay nakiusap sa isang mayaman na alam niyang kaya siyang bilhin, bayaran para siya magkaroon ng kalayaan. At nung siya ay nakiusap sa isang mayaman na kaya siyang bayaran para magkaroon ng kalayaan, ay binayaran siya at siya po ay naging malaya na. Ano po? At nung siya ay malaya na, talagang binayaran ng kanyang pagiging slave. Ngayon, ang sabi nung nagbayad, malaya ka na. Ba't di ka umuwi sa inyo at humayo? Sabi nung slave, dahil kayo po ang nagbayad sa akin, kung saan kayo, doon ako. Amen? Alam nyo, salamat sa Panginoon. Sabi ng Bible, we are bought with a price. Therefore, glorify God in your body, in your spirit, which are God's. Tayo po'y double ownership ng Diyos. Hindi lang nilikha ka, tinubos ka pa. Amen? Kaya, dapat lang na mananampalataya ay maging lingkod, servant and slave ng Panginoon. Ano, sabi nga ni Paul, bagaman siya nakukulong, sabi niya, I'm prisoner ni Kristo. Amen? Dahil kay Kristo. At sa anumang bagay na kanyang naranasan, ay wala siyang regrets dahil ito ay para sa Panginoon. Ano ho, na maganda makita sa atin, buhay, ang sento ay si Kristo. The cause of our life is the Lord Jesus Christ. Yun ang pinakamaganda makita sa atin. Ang ganda nga ho ng, di ba, nakalagay, Christ Baptist Church. Talagang dapat ang sentro ay si Kristo. Amen? Yung Christ-likeness, yung Christ spirit and Christ character ay, yan po ay dapat at normal lang na makita at maramdaman sa ating buhay. At ako'y nagpapasalamat at tunay na aking nararamdaman at nakikita po sa inyong mga buhay. To God be the glory. Amen? Ano, napakasarap na yung pangalan ay tunay, yung ipinapangaral ay tunay, at yung sinasabi ay tunay. Ano ho? And then yung po makikita ho natin dito, na sinabi ni Apostle Paul, for me to live is Christ, and to die is gain. Wala pong walang panghihinayang, walang regrets. Kung kilala niyo po yung isang missionary na si William Burden, nasa YouTube po siya. Kami po yung nasa BI, ang subject namin ay about mission. Si William Burden ay isang galing sa isang milyonaryong milyonaryong pamilya, at siya po ay nakakilala sa Panginoon. Siya po ay galing sa Princeton School, at ang dami niyang naakay. At nung siya nag-surrender ng buhay, ang kanyang nilagay sa likuran ng kanyang Bible, no reserves. Talagang sinurrender niya lahat para sa Panginoon. At nung siya po ay nasa mission field na, at na-operan siya ng kanyang lolo ng magandang posisyon sa isang company, at siya pinauuwi, at hanggang siya ay magkaroon ng karamdaman, ang nilagay niya uli sa likuran ng kanyang Bible, no retreat. Amen? Amen? Para kay Kristo, no retreat. Ang Panginoon niya di ba? Hindi siya tumalikod or yung cross ay kanyang tinalikuran, kundi niyakap niya. No reserves, no retreat. At nung siya po ay dying, nagkasakit po siya sa Egypt, ay ang huling sinulat niya, parang pangatlong puntos Una sabi niya, no reserves, no retreat, pinauwi na siya. And then pangatlo, nang siya po ay mamamatay, at siya ay nasa mission field, at siya ay nagsuko ng buhay, masaya na sinulat niya, no regrets. Amen?
Alam niyo po, ang buhay na ginamit natin sa Panginoon ay hindi ho sayang. Ang sayang ay yung buhay na hindi nagamit kay Kristo. Only one life will soon be passed. But only what is done for Christ will last. Amen? Alam niyo po, nakakatawa po yung testimony po kanina na yung sumama po sa crusade, talagang sakripisyo, hindi po sayang. Ano po? Ang Panginoon ay matapat. Ano ho, sabi ni Paul, for to me to live is Christ. Umabot man sa kamatayan is gain. Amen? Amen? And then, tingnan niyo po yung verse 14 ng Philippians chapter 3. Okay, Philippians chapter 3 verse 14. Ang sabi po ng verse 14, I press toward the mark for the prize of high calling of God in Christ Jesus. Ano po, ang makikita natin dito kay Paul, ang paglilingkod sa Panginoon, I press toward the mark for the prize of high calling of God. Na yung maglingkod sa Panginoon at ang gawaing paglilingkod sa Panginoon ay isang napaka-highest yung privilege and opportunity to serve the true and living God. Amen? Alam niyo, ang pag-aakay ng kaluluwa ay hindi binigay ng Diyos ang pagkakataon sa mga anghel. Although mga anghel ay mas mabilis, mas malakas, mas marami magagawa, pero nasa atin po yung privilege. At kay Paul, para sa kanya, ang paglilingkod sa Diyos ay isang napakataas na calling. Highest, heavenly, holy calling. Amen? Amen? Alam niyo, sa totoo lang, ako'y nahihiya sa Panginoon na gamitin, and then kahit sa oras na ito na makatayo sa inyong harapan, kasi simpleng tao lang po ako. Pero salamat, katulad sinabi ni Paul, I thank Christ Jesus who had enabled me, counting me faithful, putting me into the ministry. Sana yan po yung alam natin. Na ano man ang nagawa natin, ano man ang marating natin, ay biyaya lang po ng Diyos. Kinount lang tayo ng Panginoon. Iisa lang talaga ang matapat at napaka-faithful, that is God. Amen? Salamat sa katapatan ng Panginoon, tayo po'y naiimpluwensyahan. Salamat sa katapatan ng Panginoon, ay patuloy na tayo po ay ginagabayan. I press toward the mark for the prize of high calling of God. Na ang paglilingkod kay Kristo, ito na po yung pinakamataas. Wala nang tataas po dyan. Amen? Amen? Sana naunawaan po natin yan. Wala na tayo maipagpapalit dyan. Na isang araw, na yung pagpapagal natin, sabi nga ng Revelation, naghihintay sa atin sa langit yung reward mo. Ikaw ang hinihintay. Kaya hindi ho sayang. Sabi nga, hindi ho gastos invest yan. Pag-i-invest. And verse number 13 ng Philippians chapter 4. Introduction ko lang po yung bagay na ito, pero makikita natin dito yung pinakapuntos, yung buhay talaga ng Panginoon Jesucristo, na yung buhay ng Panginoon Jesucristo kung paano pong ito kay Pablo ay isang napakalaking treasure, napakahalagang bagay na sa buhay niya ay ito yung precious thing na kanyang naunawaan. Kaya nga, dito ay ginibap niya lahat. Dahil mas mataas, mas mahalaga yung paglilingkod at panawagan ng Diyos. Verse 13. Ang sabi po ng verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Hindi lang po na nakikita natin dito, sinabi ni Paul, Christ is the purpose of life. Christ is the price of life. Christ is the power of life. Amen? Sa buhay natin bilang mananampalataya, na si Kristo po yung kalakasan. Sa ating pong pinagdadaanan, kung tayo nakapokus sa Panginoon, you can do all things. Amen? You can do all things. Kaya mo magtiis. Kung nakatingin ka kay Kristo, kung naglilingkod ka dahil sa Panginoon Kristo, kaya mong
daanan at lampasan ng lahat ng bagay dahil kay Kristo. Amen? At ito yung napakagandang masasabi natin, bibitawan nating salita, sasabihin natin sa kanino man, I can do all things through Christ. Kasi pag inalis natin yung through Christ, I can do all things, yabang na yon. Amen? Pride na yon. Pag sinabi mo namang, I can't do anything, ay self-pity naman yon. Pero pag sinabi mong, I can do all things through Christ, who strengthened me, peaceful. Talagang masasabi mong, praise the Lord. Amen? Dahil yun po yung katotohanan. Marami po dito ay talagang sa tuloy-tuloy na gawain, na yung pagpapagal sa gawain ng Diyos, may pagod, may puyat, talagang pero masaya po yung puso. Si Kristo yung nagpapalakas. Amen? Sa totoo lang, ang tunay na nakakapagod ay hindi ang paglilingkod, ang pagkakasala at pag-backslide sa Panginoon. Amen? Yung po yung nakakatakot at ang mas magastos ay ang tayo po ay mag-backslide at magkasala sa Diyos. Mas maganda nga pong busy sa gawain kaysa yung hindi abala sa gawain ng Diyos. Yung idleness. Si David, minsang nagkasala na nasa palasyo lang, nakita si Bathsheba. Sandali lang po yun. Ang laki ng damage. Kaya masarap po na maging busy. Amen? Ito nakaraan July, nung bakasyon, naging busy din po kami sa gawain. Although na talagang tiniting namin yung problema, yung budget, pero ang iniisip ko po, maganda maging abala sa gawain. Mas malaking abala, mas malaking gastos, mas malaking pinsala ang tayo ay magkasala sa harapan ng Diyos. Mas maganda yung busy, tayo ay abala sa gawain ng Panginoon. Amen? Na ang kalakasan ay si Kristo. Amen? And then, yung isang verse sa chapter 2, nalampasan ko yung chapter 2, no? Na, ang sabi po ng verse 5, ng Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Na si Apostle Paul kung paano po siya nagbigay ng message o ng letter sa mga mananampalataya sa Philippi, ay kung paano sila po ay pinopoint at itinuturo at kung saan ay maipokus yung kanilang pamumuhay kay Kristo na pattern ng kanilang buhay. Christ is the pattern of our life. Amen? Yung model natin na atin pong dapat gayahin, yung kanyang spirit, yung kanyang buhay ay maging example sa atin na maka-influence sa ating mga buhay ay si Kristo. Yung pattern, dapat kung paano tayo namumuhay, naglilingkod, ano po, yung buhay ng Panginoon Kristo na pagiging simple. Simple lang. Amen? Na ang Panginoon Kristo na namuhay sa mundong ito, hindi po nasa pamumuhay na siya po ay nasa luxurious na pamumuhay na kung saan very simple lang po. Pinanganak sa sabsaban, sabi nga ng Bible, ni walang unang kung saan mahihigaan, hindi po siya naghanap ng VIP na treatment or comfortable na pamumuhay, kundi kung saan ginagawa at magawa yung kalooban ng Diyos. Amen? Nung magbabayad nga wala nga maipakita coins, yung sinabing yung mukha yung kay Sisara sa Diyos, hiniram pa po ng Panginoon yung coins. Kahit po yung kanyang sasakyan na papasok ng Jerusalem, yung colt, hiram lang din po yun. Ano po? Napakasimple lang. At ang makikita natin dito na buhay ng Panginoon na kung saan ay maging isang napakagandang example po sa atin dito sa chapter 2, verse number 2. Chapter 2
ng Book of Philippians na makikita natin kung anong buhay ng Panginoon, sa unang puntos po natin, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being one accord of one mind, let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Let not every man on his own things, but every man also on the things of others. Ang buhay ng Panginoon Kristo, the life of Christ, a life for others. Others. Amen? Amen? Alam niyo, yung tunay talagang Christ-centered life, hindi po selfish ang buhay. Amen? Alam nyo, kung dito lang, di ba, mag-e-enjoy na kayo sa building na ito, sa biyaya ng Panginoon, sa malamig na lugar, magandang lugar. Pero imagine, nararating po yung ibang lugar ng gospel. Purihin ng Diyos dahil yung Christ Baptist Church ay hindi selfish sa mga bagay na biyaya ng Panginoon. Kaya makikita ho sa buhay natin, yung buhay, yung Christ-likeness ay hindi po makasarili, kundi yung buhay na kung saan for others. Others. Alam nyo, ang langit ay isang perfect place. Ang Diyos, ang nating banal ay kung saan ay perfect God, self-existent God na wala kang maidadaga at wala kang maibabawas. Kahit wala tayo, ang Diyos ay mananatiling Diyos, pinupuri magpakailanman. Pero salamat, dahil sa awa at habag ng Diyos, nariyan ka ngayon kasi niligtas ka at ang Diyos ay hindi naging makasarili. Amen? Kaya alam natin ang Panginoon ay napaka-generous God. Kaya ang isang mananampalatayang tunay na ligtas at may Kristo sa puso ay minamahal ang gawain ng Diyos ang kaluluwa at hindi po makasarili. At yung buhay ng Panginoon Kristo, others. Alam nyo, ang Panginoon kahit nung nakapako sa krus, ang makikita nyo po, inaalala niya iba. Nagligtas ng kaluluwa. Napakahirap ng kalagayan. Kaya sa oras na ito, maaaring tayo po ay nasa sitwasyon na napakahirap ng ating kalagayan. Pero nawa ang umiral at mas mangibabaw ay yung Espiritu ng Panginoon, yung Christ-likeness, yung si Kristo nakikita sa buhay natin, iba pa rin ang ating pong inaalala. Amen? Sa totoo lang po, ganyan po yung ministry. Mahirap maglingkod kapag tayo po ay selfish. Walang mangyayari. At hindi tayo gagamitin ng Panginoon. Ang tunay na may Espiritu ni Kristo ay namumuhay para sa iba. Amen? Kaya napakasarap po pagka makikita ho natin na yung buhay ng isang lingkod ng Diyos at isang mananampalataya ay si Kristo ang ipinamumuhay, hindi po yan makasarili. Ano po? At napakasarap na makikita po sa buhay natin na tayo po hindi selfish sapagkat hindi po yun sa Panginoon. At ang tunay na nakakilala sa Panginoon na may Christ-centered life, Christ-likeness, yung buhay na kung saan ay for others. Yan po yung sinabi po ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Philippi. Sa kanilang sitwasyon, sa kanilang problema, ang kailangan nila yung buhay nila na kung saan ang maging pattern ng kanilang buhay at tingnan nila ay ang Panginoong Hesukristo. Si Pablo nakakulong, pero ang iniisip niya at inaalala niya ay ang iba, ang gawain ng Panginoon. Amen? Oho. Alam nyo, may mga pagkakataon na sa mga lingkod ng Diyos, hindi lang po naunawaan ng iba yung pinagdadaanan, o ano yung sitwasyon, pero iba pa rin ang iniisip. Amen? Yung struggle na pinagdadaanan ng isang pastor,
Alam nyo, minsan, totoo yung maunawaan mo yung isang pastor, pag pastor ka na, yung isang kalagayan ng isang lingkod ng Diyos, naunawaan natin pag nandun ka na. Pero makikita nyo na yung iba pa rin ang iniisip at mas marami pang bagay na nagagawa. Kasi yung Christ-likeness, yung buhay ni Kristo ang nakikita at sinusundan. At yung buhay ng Panginoon Kristo, a life for others. Amen? At kung merong Kristiyanong masaya, kung merong mananampalatayang masaya sa church, na nagbibigay, naglilingkod, umaawit na yung buhay niya ay ginagamit niya para sa iba. Kung merong taong malungkot at maraming kaaway, kagalit, yung sakreano, yung kubetos at selfish. Amen? Salamat sa Panginoon na sa buhay na ito, sundin natin yung salita ng Diyos at yung buhay na pinakita ng Panginoon. The life of Christ, a life for others. Amen? And the next, second point po natin, ang sabi po ng verse, under pa rin po ng others, sabi nga po ng verse number 6, who being in the form of God, though it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Na ang Panginoon Kristo, for the cause of others. Di ba alam natin ang buhay ng Panginoon Kristo ay isang buhay, hindi lang po na simple, selfless, at dito ay kung paano po na yung siya po'y, sabi nga, ang kalagayan na sabi dito, form of a servant, na talagang yung servanthood. Talagang sa under po ng unang puntos natin na a life of others, yun po yung makikita natin sa Panginoon Kristo na siya po ay servant. Hindi ho nagpakilala or umasta na siya po ay superior. Servant. Amen? Alam nyo, nakakatuwa na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi po ang makita sa atin ay yung ating title, kundi yung makita na tayo ay lingkod ng Panginoon. Amen? Alam nyo, sa totoo lang, nakaka-bless po yung mga mananampalataya po dito. Dati naririnig ko lang, pero salamat. Kanina, nakaka-bless kasi katabi ko pa kumain. Amen? Na talagang yung paglilingkod sa Panginoon ay kung ano yung kalagayan na anuman tayo sa mundong ito, it is only by the grace of God, ang alam natin tayo ay lingkod lamang ng Diyos. Lingkod, amen? At ang maglingkod sa Panginoon ay isang napakalaking karangalan. I press toward the mark for the prize of high calling of God. May babargain ba natin yan? Pinakahayis na po yan. At sana tapatan natin ng isang matapat na paglilingkod at maayos, matawid na pamumuhay sa harapan at biyaya ng Diyos. Servant. Ang Panginoon ay pagiting sa paglilingkod, yung kamay niya ay humawak ng basahan para linisin, punasan at hugasan ang paa ng mga alagad. Talagang yung on-hand na paglilingkod, ginawa ng Panginoon. Hindi po kababaan po yung maglingkod tayo kung ano man nagagawa natin sa loob ng church, sa labas. Ang tinitingnan natin ay kung ano dapat tayo sa mata ng Diyos. Amen? Lingkod tayo ng Panginoon. Yun po yung maganda. At tayo'y masaya, proud tayo dahil there is joy in serving Jesus. Amen? Wow.
And verse 8, sabi po ng 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death. Ano yung buhay na meron ng Panginoon? Another thing na makikita natin, second point po natin, the life of Christ is a life for others, obedient life. A life of obedience. Amen? Wow! Diyos na po yan. Pero pagdating sa pamumuhay na makadiyos, sa harapan ng Diyos, ay masunurin. Amen? Sana makita sa atin buhay bilang namumuhay na tagasunod ng Panginoong Kristo ay masunurin. Yung isang buhay na tayo ay submissive sa Panginoon. Amen? Submissive. Kaya napakasarap na makita po sa ating buhay na tayo ay merong pagpapasakop. Pagpapasakop dahil kay Kristo. Si Paul na naglilingkod sa Panginoon, ang kanyang sinabi, sumusunod din siya. Follow me as I follow Christ. Amen? Amen? Na yung buhay natin bilang mananampalataya, na ang pinakamagandang purpose ng buhay natin ay tayo po'y namumuhay, living for Jesus. And then yung loyalty natin ay na kay Kristo. Wala sa tao. Amen? Ayan po sinasabi ko sa church. Dahil tao lang po ako, ang loyalty natin ay sa Panginoon. But follow me as I follow Christ. Amen? Amen? Yun po yung sinasabi po ng Panginoon. At yung buhay na dapat nakita sa atin ay obedient life. Masunurin sa harapan ng Diyos. Ano ho? Kaya sa salita ng Diyos, sa paglilingkod natin sa Panginoon, at ang pagsunod natin sa lingkod ng Panginoon, ang Panginoon Kristo, as long na yung ating pong sinusunod at ginagawa ay sa kalooban ng Diyos at ito'y para sa kapurihan ng Panginoon, ang makita sa atin ay buhay na masunurin sapagat ito ay katulad sa Panginoong Kristo. Amen? Ito po yung buhay ng Panginoon. Masunurin. Kahit nga po yung masunurin sa sabi ng Panginoon nung siya po'y nasa Garden of Gethsemane, yung sacrifice, yung cup of suffering na dadaanan sa cross of Calvary, not my will, but thy will be done. Mahirap, pero ang Panginoon ay masunurin. Amen? Na yung paglilingkod sa Panginoon, ang tayo ay maglingkod ng isang paglilingkod na very submissive, very humble sa harapan ng Panginoon. Naalala ko nung kami po nasa Bible school, naalala ko po na kami ay nasa isang, yung pagkatapos namin kumain, siyempre maraming plato yan. Nasa isang lugar kami, yung mga estudyante nagsisiksikan, nag-aagawan kami kung sino maghuhugas. Ano ho? Oh, ako na. Hindi, ako na. Ano ho? Ngayon, minsan sa bahay, turuan pa kung sino maghuhugas. Pero nakakatawa, ang naalala ko doon, na minsan nga ako nag-preach sa amin pong chapel hour at sa alumni, sa isang gathering ng alumni. Naalala ko, lahat nung nag-aagawang yon, ng paghuhugas ng plato ay nakatapos at naging pastor. Kasi maganda po yung attitude na willing mag-serve. Amen? Amen? Dahil kung paano tayo tinawag ng Diyos, we are saved to serve. Yun po yung katotohanan, maglingkod. Ano ba ang purpose ng buhay natin? Bakit ba tayo niligtas ng Panginoon at narito ba sa mundo? Para maglingkod. Amen? Ang kadakilaan ng isang mananampalataya ng isang tao ay hindi sa dami ng kanyang naglilingkod sa kanya, kundi yung kanyang pinaglilingkuran. Amen?
Kaya alam niyo po, sa harapan ng Diyos, napakadakila nung church na ito dahil sa dami po ng kaluluwa, lugar na inaabot kung saan yung buhay ng Panginoon Kristo ay sinusundan nyo yung a life for others and obedient life. Amen? And then, next, verse 8. Verse 8. Sa verse 8, makikita po natin dito na yung sinabi po dyan, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Alam niyo po yung sumunod ka sa isang bagay na ang Panginoon binigyan na niya ang kanyang buhay. Oo, hanggang sa kamatayan. Pero sa isang klase ng kamatayang napakalupit, napaka-worse at napakahirap. At yung buhay ng Panginoon, alam niyo kung anong meron? A life of offering. Offering. Amen? Sacrifice talaga. Offering. Inoffer na ng Panginoon. Amen? Amen? Wow! Offering. Na ang buhay na ito sa Panginoon na. Hindi na po atin. Ipamuhay natin kung anong totoo. Sa Diyos ka, yung buhay natin, na buhay na katulad ng Panginoon, ay maging isang buhay, hindi lang for others, obedient life, isang buhay na ito ay offering. In-offer na. Amen? Na kung anong gawin ng Panginoon, kung anong kalooban ng Diyos, thy will be done. Ang ganda po na makikita ho natin yung buhay ng Panginoon na makita sa buhay po ng mananampalataya na yung buhay na ito ay offering. Di ba sabi ko nga kayo ng umaga, kung paano ako nagsuko ng buhay, wala akong ibibigay sa Panginoon na salapi o material na bagay. Pero binigay ko sa Panginoon, kung ano yung meron ako, sabi ko, Lord, meron pala akong pwedeng ibigay. Wala pong laman ng bulsa ko, wala po akong naimpundar sapagkat ako'y namuhay sa sanlibutan, pero nag-iisa kong buhay, ibibigay ko po sa inyo. Kaya ako po yung nasa gawain. At hanggang ngayon, hindi po ako nagsisisi. Sabi nga ako, kung bibigyan pa ng Panginoon ng another life, pipiliin ko po maglingkod pa rin. Pero sa totoo, sa ministry, kulang po yung aking patutuo ko nung hirap na aming pinagdaanan. Marapit kami sa bulkan, pumutok ang bulkan. Merong mga member na ikaw ay kinalimutan sapagkat sila nasa abroad at doon na po nag-iika po. Marami po kaming pinagdaanang mga sideline o kung ano man para lang po makasurvive. Pero hindi po yung pagkukulang ng tao ay kayang puna ng Diyos. Amen? Pero wala po akong sama ng loob. Wala po akong parinig na sinabi sa kanila dahil alam ko na ang tumawag sa akin ay ang Diyos. At kung ito ay kailangan maghirap, mas matindi ang pinaghirapan ng Panginoon. Hindi ko kayang tumbasan at suklian yung sakripisyo ng Panginoon. Amen? Yung isang mangangaral na patotoo dahil bagong opera siya, umaano yung dugo habang nangangaral. Tigil na siya, ba't di ka tumigil? Ang Panginoon nga nakapako sa krus, tumitigis ang dugo. Hayaan lang. Alam nyo, kapag ang Panginoon ang inspirasyon natin sa pumuhay at paglilingkod, kaya natin magpatuloy. Amen? Kung ang Panginoon ang ating tutularan, walang dahilan para umayaw at mapagod. Amen? Kaya dito maliwanag na kung saan ang buhay ng Panginoon Kristo na dapat nating tularan at dapat nating i-lift up sa buhay natin. Tingnan niyo po verse number 9. Sabi ng 9, wherefore God also had highly exalted Him and given Him a name above every name.
that at the name of Jesus, every knee should bow of things on heaven and earth and things under the earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Na nakasalalay ang lahat ng bagay sa Panginoong Kristo. Kaya nga, sa buhay natin at sa gawain po ng Panginoon, ang tunay na paglilingkod, hindi ang pinasisikat natin ay yung ating grupo o anumang pangalan, iisa lang, ang Panginoong Hesus. Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi ko po naging ugali na yung pangalan ko ay i-promote at pakilala. Isa lang ang alam ko dapat may taas. Sa langit, sa lupa at sa impyerno, ang Panginoong Kristo ang siya lamang pupurihin at luluwalhatiin. Amen? Amen? O yun po yung mas magandang makita sa paglilingkod at sa buhay ng isang tunay na lingkod at tunay na mananampalataya, ang lahat ay pinopoint natin sa Panginoon. Sapagkat ang lahat ng ito, ang dahilan kahit yung laman ng Bible ay patungkol kay Kristo. Amen? Sa Christ Baptist Church, dapat lamang na makita sa atin ang buhay na merong Christ-likeness, Christ-like spirit, Christ-centered life. Tayo po lahat ay imukot pumikit. Tayo po manalangin. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan, karunungan na niyo pong binigay. Pagpalayan niyo po ang inyong mga salita sa amin pong kalagitnaan. Habang tayo po nakayukot nakapikit na nanalangin, hindi ko po alam kung saan po kayo kinausap ng Panginoon. Kung sa oras na ito ay ang challenge sa inyo na salita ng Diyos ay patuloy na magtapat. Malapit na pong bumalik ang Panginoon, redeeming the time because the days are evil. Naway masumpukan tayo ng Panginoon na nagtatapat at nagpapatuloy. Sabi po ng awitin, may the Lord find us faithful. Nawa yung buhay nakasentro kay Kristo. Nawa yung isang buhay na katulad ng Panginoong Kristo. Isang buhay na ang Espiritu ng Panginoong Kristo ang naghahari sa atin. Kung sa oras na ito, yan ang iyong patuloy na desire at prayer sa Panginoon, I encourage you na lumuhod ka at manalangin sa Panginoon. Madatnan tayo ng Panginoon na naglilingkod. Masayang naglilingkod. Na merong kagalakan, kapayapaan, na isang buhay na para kay Kristo. Nasabi ni Paul, Galatians 2:20, ano sinabi ni Paul sa Galatians 2:20 na yung kanyang challenge sa atin? I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life is now, I now live in the flesh. I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Meron po napakalaking dahilan para mamuhay para kay Kristo at para maglingkod kay Kristo. Kung sa oras na ito, nais mong ipanalangin na masumpong ang kalagi ng Panginoon na naglilingkod, nagtatapat,
na magkaroon ng isang buhay Christ-centered life. Sige po, open po ang ating altar sa mensahe ng Panginoon sa kanyang salita. Ano man ang ating panalangin, napakaganda na tayo lumapit sa Diyos. Ipag-pray po natin. Kung sa oras na ito ay nakita mo yung blessing ng salita ng Diyos. Lord, salamat po sapagkat kayo ay isang perfect example sa amin. Salamat sa inyong buhay. Isang napakalaking pagpapala ng kung paano ang buhay na ito ay nagkaroon ng halaga, nagkaroon ng pag-asa, ay dahil po sa inyong buhay. At salamat din po, Panginoon, sa buhay ng inyong mga anak, ng inyong mga lingkod na ginagamit na hindi po pinanghinayangan na ito isuko, ipagamit, and most especially, ang buhay ng Panginoon. Meron na kaming isang buhay naway gamitin namin ito, Panginoon, para sa inyong kapurihan at kaluwalhatian. Magkaroon kami ng paumuhay na katulad sa Panginoong Jesucristo. Isang buhay na masunurin, isang buhay na inihandog sa inyo, at isang buhay para sa iba. Lord, salamat po sa mensahe ng iyong salita. Pagpalain niyo po ito sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong mga anak sa church na ito na ginagamit niyo sila, Panginoon. Hindi lang sa lugar na ito, maging sa iba, at patuloy pang gamitin, Panginoon. Lalo po sa mga vision na binibigay niyo po sa inyong lingkod kay Pastor Conway. Kasama ng kanyang pamilya, mga members, patuloy niyo pong pagpalain. Gabayan sila at ingatan ng inyo pong kapangyarihan at i-cover po ng banal na dugo ng Panginoon Jesucristo at patubayan niyo po sila, Panginoon, at patuloy na pagbuklurin sa gawain ng paglilingkod sa inyong ubasan. Salamat po sa mensahe ng iyong salita at ang lahat ng papuri at pasalamat, kadakilaan ay tinataas namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Lahat po ng pinagpala ng salita ng Diyos ay magsabi ng malakas na amen. Amen. Mabuhay ng katulad ni Kristo. Ano po? Napakahirap. Minsan tayo nga hindi pa Diyos no? Pero ang Diyos nagkatawan tao, sabi sa Bible, took upon Him the form of a servant. Tayo, hindi pa tayo Diyos. Minsan hindi tayo makahawak ng basahan. Hirap tayo maglingkod sa ating kapwa. At nawa po ay magsilbing aral ito sa ating lahat. Salamat po, Pastor. At tayo pong lahat ay tumayo. Bago po tayo pangunahan ni Deacon Ginto sa ating pong offertory, prayer, ating pong tawagin na ating pong song leader para pangunahan tayo sa isang awitin muna. Amen. Awaitin po natin yan. Dakilang katapatan. So, sadyang kay buti ng ating mapagtapat sa habang panahon, maging sa kabila ng
patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng araw, tuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. All the ladies sing. Kaya sing on, ladies. Everyone, dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, tunay Panginoon, napakadakila po ninyo ang inyong buhay. Nakita po namin ang iyong pagmamahal po sa amin sa pamamagitan po ng iyong buhay na nagbuhay ka po ng nagpakbaba pa sa di lang mababa. Hindi nakita po namin na buhay ka po na higit pa sa mga taong marumi. Hindi ka po nagdalawang isip, napuntahan ang mundo upang iligtas sa mga tao. Salamat po sa iyo dahil sa kabila po ng aming karamihan, sa kabila po ng aming mga kalikuan, inisip mo po ang aming kalalagayan upang kami po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. Ang bawat siya po sa amin ay yung binless sa lahat po ng magandang bagay. Kaya po kami nagkakaroon ng pagkakataon upang maglingkod. Dahil pinangunahan mo po ang mga manampalataya kung paano po mabubuhay ang paglilingkod po sa inyo. Salamat po sa lahat po ng mga tinanggap namin buhat sa inyo.
Kaya po kami malaya rin nakapagbibigay dahil po sa kalayaan pong ibigay po sa amin ang iyong buhay upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng mahusay na buhay, malagong paglilingkod. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan. Salamat po sa lahat ng nangyari po sa buong maghapon, sa lahat po ng mga aral ninyo mula pa kaninang umaga hanggang ngayong gabi. Nakita po namin ang matapat ninyong paglilingkod po sa amin. Salamat po, pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang aming mga kaloob ngayon. I-bless mo po ito upang lalo pang magamit sa lalo pang ikalalago ng iyong gawain. Purihin po kayo ng maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Habang inintay po natin ang offering basket ulit para po sa ating second offering, para po sa ating speaker. Announcement po na lahat po ng willing and available po na sumama para po sa invitation, no, sa pagbabahay-bahay simula bukas hanggang next week ng Tuesday. Tama ba? Maari lang po na magstay po kayo para po may meeting po mamaya para sa coordination kung ano ang magiging schedule. And kung kayo naman po ay hindi available pero nakapag-invite naman po kayo at kailangan nyo ho na magsusundo, pakisabi nyo lang po kay Brother Cedric. Siya po ang magko-coordinate sa area leaders na pwedeng sumundo po. Okay po. At ganun din po sa mga hindi po naka-attend kayo ng umaga, mga wala kayo ng umaga, pero kasama po kayo sa mga delegates po ng crusade. Meron po per family, meron po kayong 2 pansit canton na ibibigay sa inyo. Pakipunta lang po kayo dun sa likod kay Brother Maya. At kung mag-isa lang naman po kayo, meron po kayong isa na pansit canton. Yun lamang po. At hindi po... Amen. Kayo po ba'y pinagpala ng mensahe ngayong hapon na ito? Amen. Salamat po muli, Pastor. Amen. Brother Sainel, saan ang meeting nyo? Saan ang meeting? Dito? Dito daw po ang meeting sa left side ninyo, sa right side ko. Dito po ang meeting ng mga sasama sa invitation para po bukas. Actually sa buong week. Opo, para sa coordination.
Okay po, tayo pong lahat ay magsitayo at atin pong hilingin si Pastor Dakutanan para po tayo wakasan sa panalangin ngayong hapon na ito. Okay mga kapatid, tayo po ay yumuko at tayo po ay magwawakas sa magitan ng panalangin. Minsan pa, dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo. Muli, dakilang Diyos, sa aming pinasasalamatan ang buong araw na kami po ay nakapagbigay sa iyo ng pagsamba, mga awit, Panginoon, na inihandog ng aming mga kapatid. Nawa dakilang Diyos, ito'y tanggapin mo bilang mabangong samyo sa iyong harapan. Salamat sa lalaking ginamit mo dakilang Diyos sa likod ng pulpito, kung saan ang iyong mga salita ay kanyang inihayag dakilang Diyos bilang kalakasan, maging pagkain ng aming kaluluwa dakilang Diyos, na ang tunay na Kristiyano dakilang Diyos ay laging nakatingala sa iyo dakilang Diyos. Sapagkat kung ikaw ay Diyos na nagpakumbaba, kami rin po dakilang Diyos, kailangan po namin magkaroon ng humility, Panginoon, sa lahat ng aming buhay dakilang Diyos. Sapagkat kung ikaw ay Diyos na nagkatawang tao, ibinaba mo yung sarili dakilang Diyos sa pinakamababang bahagi. Ikaw naman dakilang Diyos ay itinaas ng Diyos pagkatapos ng iyong pagkatapos dakilang Diyos na ikaw ay tumupad sa iyong layuning iligtas ang mga kasalanan dakilang Diyos. Salamat po sa hapong ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga anak mo na nakapanig ng iyong salita. At pagsamantalang ayong pag-iwahiwalay dakilang Diyos, ikaw po ang gumabay sa mga sasakyang mayroong dadalhin ng iyong mga anak. Ingatan mo sa daan at ihatid mo ng ligtas sa kanya-kanyang tahanan dakilang Diyos. At ganyan din naman, dakilang Diyos, ang papasok sa mga work, yung linggo, ingatan mo, Panginoon. Ang mga business, dakilang Diyos, ay patuloy mong pagpalain. Higit sa lahat, dakilang Diyos, ikaw lamang ang malalahati sa kanya-kanyang tahanan. In Jesus' mighty name, Amen at Amen. Thank you po. Thank you po and God bless sa lahat. Lord's Supper pala po, next week. Gaganapin po ang ating Lord's Supper next Sunday. Thank you po. Ayan, magandang